Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung mga inimbita nating mga resource persons sa umagang ito. Ngunit nakikita ko lamang po yung matatapang at magigiting na mga ex-soldiers ng ating bansa. Yung iba pang mga katauhan na amin pong inimbita ay hindi ko po nakikita ngayon. Ang kaso po, wala na tayong mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung naipadala lahat. Natatandaan ko po kasi sa kauna-una ang listahan po namin ay pinaimbita namin ang former Speaker ng House of Representatives Martin Romualdez at yung dalawang katiwala niya sa kanyang Langya kayo kapag kayong pag kayo ang iniimbita o yang sila Bongo, sila Bato de la Rosa, si Sara Duterte pag sila ang iniimbita doon sa Kongreso, hindi mga nagsisisipot. Tapos kayo ang lakas niyong magpatawag din diyan sa inyo ng congressman. bahay, yung mga executive assistants o personal assistants tawag ng committee ito. Meron din po sana akong babasahing isang opening statement, ngunit nakita ko masyadong mahaba po ito. Ang sasabihin ko na lang, hindi ko po ulitin ang sinabi ng ating chairperson ng committee sapagkat totoo lahat ng kanyang sinabi. At lalong-lalo na hindi ko na po ulitin ang sinabi ng ating kagalang-galang na pinuno ng Senado, Senate President Alan Cayetano. Ang gusto ko na lamang pong bigyan ng emphasis. Sa sinabi po kanina ni Chairperson Pia, maging ako po ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pinagpipilitan ang sarili namin. Naku po! Na kami ang manguna sa Blue Ribbon Committee. Naku po! Nagkataon po nung una ako po inahirang, dala po ng tungkulin, ay binalikat ko po yun. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang yun po ay hindi nagtagal. Sapagkat iba po yung nahirang na leader ng aming Senado. Dahil sabi mo, walang tiwala sa iyo yung mamamayang Pilipino. At nagtalaga sila ng bagong chairman ng ating komite. Kaya pansamantala, hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang, nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo po ang nakakaalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan. What? Ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw ng salapi. Sandali, biruin mo, ikaw yung mag-iimbestiga, Tapos ikaw may sagot ka na. Na yung mga gusto nilang ipatawag, yun yung mga mastermind. Di ba, kupal galawan? Salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama naming 11 na nang 11 sa amin kahapon. Uy. Wala mang isa sa kanila ang naglakas ng loob na magsabi, mga kasama, Ano? ituloy na natin ang pagdinig na ito. Naghihintay ang sambayan ng Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kupal kayo. Ilan nga kayo Lahat kayo hindi pumasok di ba? Pera ng bayang Pilipinas yung ginagasta dyan sa Senado. Saan napunta? Ano nang mangyayari ngayon? Meron po bang nagsalita sa kanila? Isa man sa kanila? Lalo na po yung madadaldal sa kanila. Wala po. On record. Kayo po ang mga participants sa media. Naalala ko nung inaaresto si Jingo Estrada, nakatameme ka lang din doon
Hindi ka nagsasalita. Nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad, hindi sila kumibo. Nung kami po ang nagkaisa para manguna uli sa Senado, sa pangunguna ng Senate President Alan Cayetano, Ano? Kumain na ako dito. hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kaagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinig na ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin talaga at ibaon na sa limot ang tungkol sa pangyayari ng flood control scandal. Wala Ano yung mga kasamahan nyo dyan? Si Jinggoy, si Cheese, at si Villanueva. na pong ibang isyong pinag-uusapan. Wala na po. Kailangan po mapagtakpan, makalimutan, akala nila malilimutan ng taong bayan ang nangyari na iskandal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino pong makakalimot sa inyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga. Ang nagkusa lang na dumating dito ay yung mga taong merong pagmamahal sa kanilang bansa. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino ang dapat managot sa pangyayari ito. Yung pong wala ngayon, para ko nang nakita, basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28. Ayan na, One. dinaan na naman tayo sa salita ng Diyos. Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas, nagtatago kahit walang humahabol. Sandali, oy, si Bato ba yun? Ngunit yung taong matuwid, umuungal parang leon. Parang si Bato at si Sara Duterte, pinaparinggan mo Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan ng pagdinig na ito. Nandito lamang yung taong gustong magmalasakit sa ating mamamayan, nakaharap sa ating ngayon. Yung pong wala, ayaw nilang matanong dito. Pagkakataon na po ninyo ngayon, kayong magigiting at matatapang na ex-soldiers ng ating bansa. Wow! Kami po, ako, lahat kami rito ay sumasaludo sa inyong katapat. Maritesan lang Ang yan inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan na rin ng ating bansa. Kung legal yan. Hindi naman nanatiling parang naratibo lamang na hindi na pinapansin ng media. Alam ko po, binigyan nyo ng kopya ang opisina ng ombudsman. Pero walang ginawa. Alam po ba ninyo na ang opisina ng Secretary ng DPWH ay nagbigay ng isang referral report Lagay natin dyan yan. sa ating ombudsman noong Nobyembre pa, 2025. Ilang buwan nang nakararaan. Baka isang taon na. O mag-iisang taon na. 26 pages na referral report para gawan ng complaint ang former Speaker Martin Romualdez. Noong October 2026, o noong April 2026, meron na pong complaint affidavit na ginawa ang ombudsman laban kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit wala pa pong naisasampa sa Sandigan Bayan? Nauna pa po yung kasama namin. Bakit nila pinipilit na dakpin si Senator Bato? Para sa ganun, madiretso na sa dihig. Para maagnas na yung bilang namin. Yan lang naman po ang punto nila.
makuha nila uli ang liderato hindi sa paraan at proseso na itinatadhana ng aming mga tuntunin. Kung hindi, ang importante sa kanila, makuha nila ang liderato upang sa ganon maisagawa nila ang matagal na nilang layunin na talagang ilibing na lamang ang issue ng flood control. Wala na pong iba. Huwag na kayong mag-isip ng iba. Napakarami kasing tao ang involved dito sa flood control nito. Ito ang multong ginawa nila at natatakot sila ngayon sa sarili nilang multo. Mga kababayan na nakikinig po sa pagdinig na ito, hindi po simpleng pagdinig ito, itong araw na ito. Ang pagdinig na ito will define us kung saan pupunta ang ating bansa mula ngayon. Kaya importante po ito. Kaya importante po ito. Ngayon, dahil wala po yung mga importanteng mga taong pinatawag natin na doon sana pasisimulan ng mga tanungan, kayo pong nandito ngayon ang tatanungin na lang. Pagkakataon na ninyo, marirecord na po ng formal ang sasabihin ninyo. Ayaw tumayo.